Ang isang babae ang bumaba mula sa sasakyan. Kinuha ang isang mansanas at kumagat. Nalaman niya na ang mansanas na matamis at masarap. Sinabi sa maliit na batang babae na bigyan siya ng 2 kilo. Maingat niyang pinili ang pinakamalaki at pinakabago at inilagay sa timbangan. Ang timbangan ay tumama sa muka ng babae. Nagalit ang babae at sinampal niya ang bata. Nakita ng kanyang ama ang ginawa ng babae kaya't mabilis itong tumakbo. Agad itong pumasok sa sasakyan at nag-aampisang umalis palayo. Ang ilong ng maliit na bata ay nagdugo. Marahan na inaliw ang bata ng kanyang ama. Sinabi sa ama na okay lang siya, ito ay dahil sa kanyang pabaya. Sa paghawak sa timbangan kaya tumama ito sa dalagang babae na iyon. Ang pangalan ng batang babae na ito ay Zuang Wang. Tinutulungan niya ang kanyang ama para kumita ng kaunting pera. Siya mismo ang nagbukod upang magtayo ng apple stall sa tabi ng kalsada. Dinala siya ng kanyang ama sa ospital upang masuri. Ang doktor ay agad na gumawa ng simpleng pagsusuri at tinuruan si Zuang Wang kung paano ihihinto ang pagdudugo. Ito ay ang pagtaas ng kaliwa at kanang kamay. Pagdating sa bahay, hinugasan ni Zuang Wang ang kanyang mukha. Ang tubig sa palayok ay namumula. Hinawakan niya ang ilong niya at natuklasan na dumudugo ulit ito. Sinunod niya ang utos ng doktor, itinaas niya ang kanyang kamay. Ito'y naging mabisa, ang pagdurugo ng kanyang ilong ay nawala. Habang ginagawa niya ang kanyang takdang aralin, tumulo ang dugo galing sa kanyang ilong. Ilang sandali lamang ay umuwi ang kanyang ama. Si Zuang Wang tulad ng dati ay nagtago sa isang sulok upang gulatin ang kanyang ama. Mahirap ang buhay ng mag-ama, ngunit araw-araw ay masaya. Tiningnan ng kanyang ama ang kanyang mukha. Nag-aalala kung ito ay patuloy pa ring dumudugo. Nakangiting sabi ni Zuang Wang sa kanyang ama, dumudugo pero tumigil dahil ginawa ko ang utos ng doktor. Muling dumago ulit ang ilong ni Zuang Wang. Hindi maganda ang pakiramdam ng kanyang ama. Agad siyang dinala sa klinika. Matapos masuri ng doktor, inangat niya ang manggas ng kanyang damit. Nakita niya ang braso ay mayroong maraming pulang tala. Ganon din sa kanyang binti. Hiniling ng doktor sa ama na dalhin siya sa malaking ospital para sa pagsusuri. Pareho silang nagpunta sa malaking ospital. Tumabi si Zuang Wang at naghintay. Ang ilong niya ay nagdudugo ulit kaya't itinaas niya ang kanyang kamay. Ngunit hindi ito gumana kaya't kumuha siya ng isang kahon. Dahil ayaw niyang madungisan ng palapag ng ospital. Mayroong isang makapal na layer ng dugo sa loob ng kahon. Ang isang nurse na si Chuha ay nakita ang kanyang kalagayan. Mabilis na hiniling sa kanyang ama na dalhin siya sa emergency room. Sa pamamagitan ng diagnosis, sinabi ni Chuha sa kanyang ama, ang bata ay may matinding leukemia at kailangan ng agarang paggamot. Sinabi ng doktor na aabot ang kabuoang gastos sa 30,000. 30,000? Ito ay numero ngunit katumbas nito ang buhay ng tao. Hindi alam ng ama ni Zuang Wang kung saan siya kukuha ng 30,000. Kaya tinawagan niya ang kanyang kapatid na babae upang alagaan si Zuang Wang. Bumalik siya sa kanyang bayan upang mangutang ng pera. Nakatanggap lamang siya ng 3,000 yuan. Ang mga taong may pera sa nayon ay naglalaro ng mahjong. Narinig niya na nag-uusap sila tungkol sa paghiram ng pera. Ang kanyang ama ay walang pakialam sa kanyang dangal. Sinabi ni Daifu, "Kwak ho, alam kong kailangan mo ng pera para sa iyong anak, ngunit wala akong pera dahil ibinuhos ko sa pamumuhunan. Humanap ka na lang ng ibang makakatulong sa'yo, okay?" Tahimik na umalis ang ama ni Zuang Wang. Ang asawa ay lumabas at gustong pahiramin siya ng 30,000. Ngunit sinabi ng asawa, sa tingin mo makakabayad siya ng 30,000? Narinig niya ito kaya't hindi niya napigilan ang umiyak. Hindi niya magawang masisi si Daifu. Siya ay nagdala ng mga bagay sa bahay na maaaring ibenta. Ipinagbili niya ito sa palengke sa lungsod. Pumunta sa ospital upang makita ang kanyang anak. Labis siyang naawa at nasasaktan. Pumunta siya sa harap ng bangko. Nakaisip na gumawa ng masama, ngunit hindi niya kayang gawin ang ganong bagay. Siya ay nagtrabaho sa konstruksyon ngunit ang 50 yuan ay di sapat para sa kanyang anak na babae na manatili sa ospital ng kalahating araw. Nagpunta siya muli sa bahay ni Daifu. Direktang nakaluhod sa harap ni Daifu. Nagmamakaawa kay Daifu para sa pagkahabag. Nakasilip ang bata sa labas ng pintuan. Naantig siya sa kilos ng ama ni Zuang Wang. Papautangin kita ng 8,000 ngunit ang foreman na pinautang ko. Hindi pa ibinabalik ang pera ko, kung mababawi mo papautang ko sa'yo. Siya ay bigo at nakatanggap ng pangbubugbog dahil sa pera na yon. Nakita ni Zuang Wang ang mukha ng kanyang ama na mayroong mga sugat. Agad siyang kumandang sa kanyang ama. Hawak ang kwaderno at ibinigay ito sa kanya. Habang umiiyak at nag-uusap, ako ang sinundo na bata, kaya hayaan mo na lang akong mamatay. Ang mga salitang ito ni Zuang Wang, hinawakan ng lahat na naroroon. Ang nurse na si Chuha ay nakatayo sa pintuan ng silid at pinipigilang umiyak. Hindi ito matanggap ng kanyang ama kaya't hindi siya nakapagsalita. Sa araw na iyon ang ama ni Zuang Wang ay nagpunta sa banyo. Nakita ang isang ad, agad siyang nagkaroon muli ng pag-asa. Mabilis agad siyang nakipag-usap. Sa pagpupulong, sinabi sa kanya na kaya niyang oprahan ang anak niya. Sabi kang ama na mailigtas ang anak, agad na kumuha ng ilang daang pera at ibinigay ito sa kanya. Ang petsa ng appointment ay walang katotohanan dahil nalaman niya na ang taong iyon ay manlilin lang. Habang pauwi, tinanong ng ama kung ano ang iniisip ni Zuang Wang. Gusto kong magsuot ng isang mabulaklak na kiling at magpakuha ng litrato. Binili ng ama si Zuang Wang ng isang kiling at kinunan siya ng litrato kasama ang kanyang ama. Ang nurse na si Sia ay naantig sa kwento ni Truong Buong at tinawag niya ang pinsan na si Chunuet na reporter. Matapos marinig ni Chuha na ibuod ang sitwasyon, nagpa siya silang tulungan ng mahirap na maliit na batang babae. Ang dalawa ay sabay na nagtungo sa bahay ni Zuang Wang. Ikinwento sa kanila ng ama 7 taon na ang nakakaraan. Siya ay umakyat ng bundok upang maghanap ng kahoy na panggatong. Natagpuan niya siya at
pinayuhan siya ng mga tao sa nayo na ibalik siya kung saan siya galing. Ngunit hindi niya nagawa ito at determinado siyang alagaan siya. Naanting si Chuha at ang pinsan niya matapos marinig ang kwento ng ama. Si Chunawet ay nagsulat ng isang artikulo tungkol kay Zhuang Wang. Nakuha ang kwento ni Zhuang Wang para sa telebisyon. Ang opisyal ay naglaan ng bank account upang makalikom ng pera para sa kanya. Maraming mga mabuting tao ang gustong tumulong kay Zhuang Wang. Ito'y 2,000 yuan tulong kay Zhuang Wang. Inilipat ito kay Zhuang Wang. 500 yuan tulong kay Zhuang Wang. Ang ama at si Zhuang Wang ay nasa bahay at walang kaalam-alam. Umiyak ang ama at sinabi sa kanyang anak na babae, "Kung hindi kita kinuha, siguro dinala ka ng mayamang pamilya, at hindi mo dinadanas ang karamdaman mo ngayon. Hindi kita papayagan na sabihin mo yon. Kung hindi mo ako nakuha, siguro namatay na ako noon." Tumakbo si Zhuang Wang upang buksan ang pinto. Ito ay sina Chuha at Chunawet. Ang dalawang batang babae ay lumitaw na parang anghel para kay Zhuang Wang. Pagdating sa lungsod, ang mag-ama ay nasa telebisyon. Ang nakipagtalo ang foreman nung nakaraang araw sa ama. Pagkatapos na panoorin ang programa na iyon, agad na lumitaw ang isang pakiramdam ng pagiging komplikado at hindi makapagsalita. Sa hindi nagpapakilalang pangalan siya ay nagbigay ng 10,000 yuan para kay Zhuang Wang. Ang kanyang maliit na anak ay nagmamakaawa sa ama niya. Habang umiiyak na tulungan si Zhuang Wang, hinaplos niya ang ulo ng kanyang anak at inaliw. At nagpas siyang makalikom ng pera para kay Zhuang Wang. Sa araw na iyon, sinabi ni Dr. Liu kay Zhuang Wang, ang biopsy ng utak ng buto ay napakasakit. Tinanong siya kung takot siya sa sakit, ngunit hindi nagkatubiling sumagot si Zhuang Wang. Hindi ako natatakot kahit na masakit ito. Sa panahon ng autopsiya, sinubukan ni Zhuang Wang na kumagat ng kanyang mga ngipin. Sa araw na iyon, dumating din ang istasyon ng TV upang magtanong tungkol sa kasalukuyang sitwasyon sa kalusugan ni Zhuang Wang. Nang kumuha siya ng litrato, tinanong ng reporter kung sino ito. Ito ang babae na nakilala niya at na hindi niya sinasadyang matamaan. Ang nasa larawan ay ang babaeng bumili ng mga mansanas ni Zhuang Wang. Ngunit sa kasamaang palad siya ay tinamaan. Ang babae matapos makita si Zhuang Wang sa telebisyon, ay hindi tumigil sa pagsisisi sa sarili. Kinabukasan, siya ay nagpunta sa ospital. Ngunit hindi alam kung paano haharapin si Zhuang Wang. Kaya, nagbigay siya ng 8,000 yuan para sa bayad sa ospital, at naglagay ng isang basket ng prutas sa harap ng silid ng ospital. Bilang kapatawaran sa nagawa niya kay Zhuang Wang, ang 7 taong gulang na batang babae ay nagsusulat ng kanyang sariling kalooban. Si Zhuang Wang ay nag-chemotherapy ng 1 linggo kaya't nawala lahat sa kanyang buhok. Si Liu, nang nalaman na ang batang babae ay walang ina, ay agad na dumating upang tanungin siya kung sang-ayon siyang silay ay maging kanyang ina. Sa isang saglit, umiyak si Zhuang Wang dahil hindi niya pa nararanasan magkaroon ng ina. Napansin ni Dr. Liu na si Zhuang Wang ay walang suot na medyas. Mabilis na isinuot ang mga medyas. Ngunit sinagot iyon ni Zhuang Wang, "Nanay Liu, isang pares lang ng medyas ang meron ako." Pagkatapos marinig ito ay hinaplos ni Dr. Liu ang kanyang ulo at sinabi, "Pupunta ako sa pamilihan mamaya at ibibili kita ng medyas. Ano pa ang gusto mo? Bibilhin ko lahat ng gusto mo." Gusto ni Zhuang Wang ng isang pares ng pulang sapatos upang tumugma sa puting medyas kagaya ni Snow White. "Ikaw ang aking Snow White." Sa araw na iyon, kinausap ni Dr. Liu ang ama ni Zhuang Wang tungkol sa totoong operasyon ng transplant sa utak ng buto. Sa tulong ni Chunawet, nagpunta sila sa mga nakapaligid na nayon na may radius na 30 kilometro, ngunit wala. Ang guro ng homeroom ni Zhuang Wang ay nagdala ng mga kamag-aral upang bisitahin siya. Sinabi sa kanya ng mataba niyang kaibigan na malapit na ang pagsusulit sa midterm, kaya dapat gumaling kaagad si Zhuang Wang. Masidhing tugon ni Zhuang Wang, "Pagtapos ng ito, ako ay babalik upang kumuha ng pagsusulit." Sinabi niya sa kanyang ama na nais niyang bumalik sa paaralan upang kumuha ng pagsusulit. Ngunit sa panahon ng chemotherapy, kailangan niyang pumasa sa Demon Gate ng 9 na beses. Gusto pa rin ni Zhuang Wang na kumuha ng pagsusulit, ito ang hiling niya. Walang ibang paraan kung hindi kumuha ng pagsusulit sa ospital. Inihayag ng tagapamahala ng pagsusulit sa klase ang oras ng pagsusulit sa pamamagitan ng telepono. Nagawa ni Zhuang Wang na subukan ng kanyang mga kaibigan. Ngunit nakamit pa rin ni Zhuang Wang ang 100 puntos. Ang batang babae ay ngumiti ng mayabang, at naiyak si Chuha. Biglang nasaktan ng tiyan ng maliit na batang babae. Sinabi ni Dr. Liu, ito ang pinaka hindi inaasahang bagay na lumitaw. Ang pagdurugo ng bituka ay labis na seryoso. Anumang matigas na pagkain ay hindi niya pwedeng kainin. Dapat maghanda ang bawat isa para sa pinakamasamang mangyayari. Kinabukasan, ibinigay niya ang notebook kay Chuha, at sinabi kay Xiao Xia iyon kung sakaling patay na siya, mangyaring ibigay ang notebook na ito kay Tita Chunawet niya habang nakikipag-usap kay Dr. Liu. Sinabi ni Zhuang Wang ang mga salitang gusto niyang sabihin, kahit ang kanyang ama hindi alam ito. "Okay lang, Inang Liu, ayokong mamatay." Ang kanyang ama ay nasa labas ng silid ng ospital, naririnig ang mga salitang ito. Sa gabi ng bagong taon, bumili ang lahat ng cake para kay Zhuang Wang. Ang taong ito rin ang pinakamasayang taon na naranasan ni Zhuang Wang. Si Zhuang Wang ay gumugol ng 24 na araw nang walang pagkain. Nakahiga sa kama at hindi komportable sa pakiramdam. May gusto talaga siyang kainin at hindi niya mapigilan ang sarili. Kinuha niya ang instant noodles sa istante at kumain. Nagkaroon siya ng matinding sakit sa tiyan. Agad siyang inilipat sa operating room. Sinabi ng maliit na batang babae kay Mother Liu, "Kung mamamatay ako, kunin ang kanyang cornea at ibigay sa ibang nangangailangan."
Ito ang kalooban ng maliit na batang babae at huling salita na masasabi niya. Napalunok lamang ng luha si Nanay Leo at tumango bilang tugon kay Zhuang Wang. Dinala ni Zhuang Wang ang kanyang pag-asa at umalis sa mundong ito. Inabot ni Chuha ang notebook ni Zhuang Wang kay Chunawet. Tita Chunawet, kapag nabasa mo ang liham na ito, umalis na ako, tiyak na kailangan mo akong palitan upang magpasalamat. Ang hiling ko ay lahat ng mga batang may leukemia ay tulungan at pagalingin. Pagkatapos kong mamatay, mangyaring kunin ang pera na ibinibigay ng lahat para sa akin at ibahagi sa mga batang iyon para sa kanilang paggamot. Sa araw na iyon, 10,000 ng mga tao mula sa labas ng lungsod ang dumating upang makita at makiramay sa kanyang pagkawala. Sa sandaling iyon, si Zhuang Wang ay hindi na isang batang babae na itinapon sa kalye. Ayon sa ospital kung saan nagpagamot si Zhuang Wang, ang kanyang kornea ay ibinigay sa isang batang lalaki na bulag, at ang halaga ng donasyon na natitira ay hinati sa 7 pang bata na may leukemia. Kahit na nawala na si Zhuang Wang sa mundong ito, ngunit ang kanyang matapat na puso at pagmamahal ay nanatili pa rin sa mga nagguninta sa kanya. Ang kwentong ito ay binuo sa mga totoong kwento, totoong tao, at totoong bagay. Isang pelikulang pang-edukasyon tungkol sa pag-ibig at buhay. Ang mga matatanda o bata ay dapat na panoorin ito para sa isang aral.